Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Alas 7:44 na ho ating oras. Balik tayo dito sa ating home pulso at balita. Ano? At sa baging to, siyempre, maya-maya, atid namin sa inyo yung ikalawang kamadaw na ating bit-bit ng mga balita dito sa ating patuloy na pag-usad ng ating home pulso at balita. Meantime, ilan no sa ating mga binabantay mga balita ngayon pong umaga, bukas, araw ng Martes. Alam niyo naman, pagka Martes, yan ho yung adjustment sa atin ho mga produktong petrolyo. Price adjustment. But this time, mukha hong sa araw ng bukas merong dagdag bawas naman. Pulso at balita. Pero again, siyempre nga, ang official na announcement niyan, malalaman natin bukas. Kaya mag-ready-ready na ho kayo. Alam ko nakapokus ang inyong ang inyong atensyon dito sa ating mga eskwela. Pero siyempre bukas, baka malibang kayo. Meron nung dagdag bawas sa produktong petrolyo. Ang diesel, mukhang tataas ng nasa parang nasa 4 pesos. Pero hindi pa ito official. But ang forecast is ganoon base dun sa ilang araw ho na trading na nagdaan. And sa gasolina parang may bawas na 70 centavos. Malaman po natin officially bukas ang magiging official na anunsyo mula ho naman dito sa ating dito sa ating Department of Energy. And of course, kung magkano ipapatupad talaga nitong ating mga kumpanya ng langis base dun po sa pandaigdigang galaw ng mga presyo ng produktong petrolyo. Pulso at balita. Malapit na ho ang Independence Day. June 12. O, kumusta? Ang ating pong preparasyon. Makikita nyo ngayon, ang daming nagtitinda ng mga bandila sa sa mga kalye. Nalagay sa mga sasakyan. Yung iba, mga bahay, mga gusali, kita nyo may mga flag ng ating nung bansa. Yan no indikasyon ng ating paggunita sa ating Independence Day by June 12. Kaya markahan ho ninyo, siyempre, yan ho holiday. Walang pasok kapag kakao Independence Day. And sana, bago dumating yung Independence Day, sana naman magkasundo-sundo itong ating mga mambabatas dito sa ating Kongreso. At alalahanin na lamang po natin yung ginawang sakripisyo ng ating po ng mga bayani, ng ating mga ninuno. Yung ating mga bayaning sundalo na itinayang kanilang mga buhay, mga veterano, alang-alang po naman sa kasarinlan ng ating bansa. This time, tayo pa ba naman na mga inihalal ng mamamayang Pilipino ang magpapakita po ng pagkakahati-hati? Pulso at balita. Wag ho nating ipamana yan sa ating mga kabataan na ngayon po nakatingin sa inyo. Ito nga, inaabangan yung mga magiging kaganapan dyan po sa Senado ngayong araw, yung gagawin pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sana maging maayos at sana walang tama na ho yung yung mga parunggit, mga hugot ba. Okay lang na tayo basta okay lang na tayo na magbitaw ng mga salita base sa ating paniniwala, but not to the extent na tayo maging marahas. Ito nga, ako'y humahanga naman dito kay Senator Erwin Tulfo na dahil dun sa
matapos so na siya ay makapagbitiw ng mga, sabi nga niya, ay mararahas na mga pahayag. Ano? Laban po kina Senator Alan Peter Cayetano at kanina pa ba, kay Senator Marcoleta yata. Ano? Mismo, ora-orada, humingi ho ng dispensa yung mama at pinaliwanag niya na yung kanyang mga nabanggit dala lamang ng bugso ng kanyang damdamin dahil sa kagustuhan niya nga na kumbaga umusad na ho yung Senado at matrabaho na ho yung mga kinakailangan nilang trabahuhin. Tumutok sila doon ho mag-focus sa paggawa ng mga batas, doon sa mga investigation nila. Yun, kaya siguro nasabi niya, kaya daw niya nasabi ho yung mga ganong pananalita. Although alam niya, sabi nga niya na yun mali, at hindi yan ang dapat na maging asal ng isang senador. Kaya yun ho kanya. Kumbaga sa buong sambayan ng Pilipino, mapagpakumbaba na humingi ho ng paumanhin itong si Senator Erwin Tulfo. Sana gano'n, huwag tayong matatakot na humingi ng paumanhin. Dahil ang paghingi ho ng paumanhin, alam nyo, mas maituturing pa ho natin yan na isang na matapos isang katapangan. Mas maituturing ho natin yan na isang katapangan. Hindi ho ganun kadali na humingi ng paumanhin, lalo sa sambayan ng Pilipino. Kaya yan ho isa sa pwede nating ituring na isang malaking katapangan, yung kanyang ipinakitang yan sa pagtanggap dun sa kanyang naging pagkakamali at paghingi ng sorry sa sambayan ng Pilipino at sa kanyang mga kapwa o senador. So sa huli, sabi niya nga, move on na tayo, magsama-sama na tayo at gawin na natin yung ating trabaho na lang tayo. Alam niyo, sa totoo nga lang ho naman, tama naman sinabi ni Senador Tulfo. Sa totoo ho, yung mga senador natin, paglabas ng sesyon yan, magkukumpare at magkakaibigan ho, magkukumare yung mga yan. Yan naman ho ang totoo niyan. Kaya palagay ko naman, madali na magkakasundo-sundo sila ngayon. Basta, kung merong mga nakaschedule na pag-uusap, ang lagi lamang ho ninyong sa isip, ang dapat to na mangibabaw, yun hong mga, yun kapakanan ng sambayan ng Pilipino, kapakanan po ng ating bansa, at yung katatagan ng Senado bilang isang institusyon. Pulso at balita. Okay, kalawang kamada ko naming mga balita. Yatin daw namin sa inyo na Ron Angeles sa aming pong pagbabalik. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Alas 7:51. Pulso at balita. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at balita dito sa DWD. Pulso at balita. Araw tayo ngayon ng Lunes, ikawalo tayo sa buwan nitong Hunyo taong 2026. Welcome dito sa ikalawang kamada ng mga balita sa patuloy na pag-usad ng ating pulso at balita. Sa bagay ito, atindo namin sa inyo ang mga mabibilis at malalaman ng mga balita and promise, purong-puro mga balita po ito, walang halong komersyal. Pulso at balita. Agad daw natin nakuha ng detalye natin mga pangunay tampok na mga balita dito sa ikalawang kamada. Tinututungan na yan ng ating katropang si Maria Regina Ascanio Tamaño mula dyan sa lalawigan ng Bulacan. In particular sa bayan po ng Santa Maria. Detalye ng ating mga balita. Sa unang arangkada ho ng ating bitbit na mga balita dito sa ikalawang kamada, ipinahig po ng Palasyo ng Malacanang na tanging ang liderato nitong si Senator Sherwin Gatchalian
ang kanilang kinikilala sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala rin umano ng House of Representatives at ng Integrated Board of the Philippines ang naturang liderato. Dagdag pa nito na huwag nang ipilit sana ni Senator Alan Peter Cayetano ito dahil wala nang kumikilala sa kanyang liderato. Ayon pa sa ulat, itong si Senator Gatchalian ay inihalal bilang Senate President pro tempore at umaakto bilang acting Senate President matapos suumbotohan ng 12 senador noong pong Hunyo 3. Kasunod ng hindi pagdalo ng ilang senador sa session dahil lang po naman sa issue ng anilay paglabag sa independensiya ng Senado. Pulso at balita. Samantala sa ating po mga balita ay binahagi po ng Malacanang na mayroon pong clear o malinaw na usurpation of authority sa isinagawa po naman Blue Ribbon Committee hearing ng grupong pinamumunuan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring makasuhan ng mga ito ng libel. Kasabay po nito ay giniit na Cayetano na handa siyang umarap sa anumang posibleng kaso at kinwestiyon din ang mga kritisismo laban po sa kanilang pagdinig. Samantala, nananatiling bukas ang posibilidad ng paghain po ng legal complaint kabilang ho ang usurpation of authority case laban sa ilang senador na sangkot sa magkahiwalay na Blue Ribbon hearing habang nililinaw po ng Malacanang na nasa law enforcement agencies ang desisyon kung mayroon pong sapat na batayan para sa mga kaso. Pulso at balita. Samantala mga katropa, 5 minuto bago sumapit ang alas 8, pinaninindigaan ni Senator Sherwin Gatchalian ang legalidad ng sesyon ng Senado nitong Hunyo 3. Yan ay kung saan idineklara ng kanyang grupo ang quorum at inihalal siya bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Isang akbang na marin pong tinututulan naman ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ilang tugon sa pahig po ni Senator Loren Legarda naman na umano'y unconstitutional ang naging akbang. Sinabi ho nito si Gatchalian na ginagalang niya ang opinion nito ngunit mas may bigat daw umano ang pananaw ng mga eksperto sa batas. Nauna na sinabi ng Integrated Board of the Philippines na ang sesyon noong pong Hunyo 3, 2026 ay legal at balido alinsunod po sa Abilino Doctrine dahil nakabuo ng quorum na 12 senador. Pulso at balita. Yung Abilino Doctrine po na yon, ang argumento naman po ng iba ni Senator Loren Legarda kung ang pagbabasehan po ay yung Abilino Doctrine. Abilino versus Cuenca ba yun yung kasama? Ganon din yun, agawan dun sa Senate Presidency. 1949, ibig sabihin, sabi ho ni Senator Loren Legarda, ang ginamit to na Constitution noon is yung 1935 Constitution. Pulso at balita. Na kung saan doon daw po ay wala namang nakalagay doon about dun sa na ang Senate President dapat ay mahalal ng majority. Di ba 24 so majority is 13. Ngayon from 1935 alam ko dalawa na tayong beses nagpalit, di ba? 1935 Constitution, meron pa tayong 1973 Constitution. And then after ho ng EDSA Revolution, nagkaroon tayo ng 1987 Constitution. So ibig sabihin, from 1935 Constitution, dalawang beses na ho, na nagpalit tayo ng Constitution. Yung isang 1973 at 1935 o 1987 Constitution, wherein ang pinupunto nitong kampo, nila Senator Cayetano, doon nakalagay nga yung provision na ang isang Senate President should be elected by the majority vote. Pulso at balita. 7:57 ang oras, isang grupo ng mga tinaguriang angry lawyers ang pinag-iisipan daw ang paghain po ng reklamong usurpation of authority labang kina Senator Pia Cayetano at Rodante Marcoleta kaugnay na sinasabing pagsasagawa ng pagdinig sa Senado na taliwas sa utos ng bagong lideran. Ayon sa public interest lawyer na si Attorney Dino De Leon, kasalukuyan silang bumubuo ng reklamo kasama ang iba pang voluntaryong abogado. Dagdag po niya, ang grupo ay binubuo ng mga batang abogado na umano'y galit sa pambababoy sa sistema at nagtutulungan sa pagbuo ng mga legal na reklamo. Higit pa ni De Leon, maaari lamang matras ang grupo daw kung
makakapagpakita ang kampo ni Cayetano ng 13 senador na sumusuporta sa kanilang liderato sa plenaryo. Pulso at balita. Yan, ngayon ang malaking hamon, ano? Yung kung sino ho ang lehitimo dun sa dalawa. Yung Abilino Doctrine ho na yun, alam nyo, ang ginawa noon noong 1949, dinala ho yun sa Korte Suprema. So, ibig sabihin, hanggang hindi pa nare-resolve yung kaso, yung mga senador tuloy lang sa kanilang sa sesyon, sa kanilang mga pagdinig, habang dinidinig naman ng Korte Suprema yung kaso. Sana ganun din, ano? Paubayan ho natin kasi dito, siyempre, pare-parehong may mga alam sa batas yung mga ito, lalo-lalo no yung mga eksperto sa ating konstitusyon, kanya-kanya ng interpretasyon yan dito sa ating saligang batas. Alam nyo, sa totoo lang ho, kahit mga lawyer yan, magkakaiba ho ang mga interpretasyon ng mga yan sa ating batas. Kaya ang mas maganda siguro, para makamove on ho tayo sa kapakanan po ng lahat, yun nga, dali natin sa proper venue sa Korte Suprema, dinayaan po natin ang mga maestrado ang siya po namang magdesisyon. Pulso at balita. Samantala, nagsumiti naman ang prosecution at defense sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ng mga panukalang nag-aamyenda sa directions on the conduct of proceedings para sa mga susunod na pagdinig sa harap ng Trial Chamber 3. Ayon kay Deputy Prosecutor Mame Mandien Niang, iminungkay ng prosecution na ang mga aplikasyon sa ilalim ng Rule 68, Paragraph 2 ng Rules of Procedure and Evidence. Ganito rin ang mungkay para po naman sa Rule 68, Paragraph 3 para sa mga saksi na magbibigay ng testimonyo sa 2026 at hanggang Oktubre 30 para sa iba pang mga natitirang saksi. Ito ng prosecution kailangan po ng karagdagang panahon dahil sa dami ng kailangan tapusin tulad po ng disclosure, trial brief, final list of witnesses at list of evidence na nakatakda po namang isumiti bago ang Agosto 31. Pulso at balita. Mga katropa, sa ating pong bit-bit na mga balita, andyan na rin si June Francisco. Good morning daw sa ating mga katropa. Nakatutok ko ang GSAT. Italy chapter, mabuhay daw ang AFP Radio, DWWD at sa lahat po ng ating mga katropa. Sa ating pang patuloy na paghatid sa inyo ng mga balita dito sa ikalawang kamada, iniulat naman ng Department of Education na umabot to sa humigit kumulang 26 million ang mga mag-aaral. Ito ang mga mag-aaral ang naka-enroll po naman o nagpa-enroll para sa school year 2026-2027. Inasahan po ng ahensya na madaragdagan ito sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon po kay Deputy Assistant Secretary Jocelyn Andaya, tinatayang aabot sa migit kumulang 26.4 million ang kabuang bilang po ng mga enrollees ngayong taon na halos kapareho ng bilang noong nagdaang school year. Dagdag po niya, may mga estudyante, lalo na sa senior high school, na naantala lamang ang pagpapa-enroll dahil nga sa trabaho, habang ang iba naman galing sa mga probinsya. Pulso at balita. Sandali lang ho, may nakaantami kami ng mga report galing ho sa ating mga katropa. This time, sino si Jo. Nagbabalik ko ang ating katropa, si Cesar Jojo Magsumbol. At teka, yung report niya ito kanina, no? Kasi medyo malabo yung dating, ano. Balikan natin yung ulat nga ng ating katropa, si Cesar Jojo Magsumbol kanina mula ho dyan sa Estados Unidos. Si Queen of Soul na si Jaya, binisita ho ang Philippine Consulate dyan sa Houston para magparehistro para po naman sa 2028 election. Narito ang kabuang detalye ng ulat na yan. Joe, please come back. Magandang araw mga katropa. Houston, Texas. Mainit na tinanggap ng makailangan ni Consul General Gunter Sales ang tinaguriang Queen of Soul ng Pilipinas na si Jaya o si Ramsey Gotido sa Corsical sa konsulado. Si Jaya, nakilala sa kanyang madamdaming boses sa likod ng mga tanyag na OPM classics, ay itinuturing na trailblazer sa industriya ng musika matapos maging isa sa mga unang Pilipinong mga awit na nakapasok sa Estados Unidos Billboard Hot 100.
Kasalukuyan siyang naninirahan sa Houston at aktibong bahagi ng masiglang komunidad ng mga Pilipino sa Texas. Bukod sa pagbisita, sinamantala rin ng tanyag na diva ang pagkakataon upang magparehistro bilang overseas Filipino voter para sa nalalapit na 2028 Philippine National Elections. Ayon sa pahayag ng konsulado, ang ginawang hakbang ng aktres ay isang magandang ehemplo at paalala sa mga Pilipino sa buong mundo na ang bawat boto at boses ay may malaking halaga sa kinabukasan ng bansa. Patuloy namang hinihimok ng pamunuan ng konsulado ang iba pang mga Pinoy sa ibayong dagat na magparehistro bago sumapit ang darating na halalan. Mula Amerika, ako si Katropang Cesar Jojo Magsumbulgurat para sa DWDD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal, Pilipino. Maraming salamat, Cesar Jojo Magsumbol. Armed Forces Radio. Ibalik din natin yung ulat kanina natin katarapan sa Ella Mercado kung saan po 2 arestado sa isinagawang Oplan Galugad dyan sa Region 4A. Si Ella Mercado sa detalye, standby. Armed Forces Radio. Ella, go. Maraming salamat katropa. Matapos ang 9 na taong pagtatago sa batas, bumagsak sa kamay ng San Pedro City Police ang isa sa pinakapangunahing pinaghahanap ng mga otoridad matapos ang ikinasang Joint Police Operation sa Barangay San Antonio, Binyan City, Laguna. Katuwang ang Santa Rosa City Police, kinilala ang arestadong wanted na si alias Rich, 40 anyos, na naharap sa kasong murder na walang kaukulang piyansa. Sa ilalim naman ng Oplan Bantay Dangal na aresto din ng Calamba City Police ang lalaking kabilang naman sa watchlist ng Calabarzon PNP sa isinagawang manhunt operation sa Barangay 4 ng nabanggit na lungsod at sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng isang korte mula Binyan City, dinakip si alias Eli. Sa dokumento ng korte, ang akusado ay sinampahan ng kasong statutory rape na walang nirekomendang piyansa at kaso ng rape through sexual assault na may piyansang halagang 200,000 piso. Sa ulat na tinanggap ni Laguna PPO Acting Director Police Colonel Sandro Tafalla, ilang surveillance activities ang inilunsad ng kanilang kapulisan bago ang nabanggit na mga operasyon. Ang pagtugis sa mga akusado ay bahagi pa rin ng kampanyang Oplan Galugad sa Region 4, Calabarzon. Ako ang inyong katropang Ella Mercado para sa DWDD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal, Pilipino. Thank you very much sa ating katropa si Ella Mercado. Pasensya na ako kayo. Inulit namin yung mga report kanina kasi kanina parang alien daw ang dating ng broadcast. Kasi parang bumagal yung signal. Kaya kami nag-relive para mas maging malinaw yung amin pong dating sa inyo base sa advice na rin ng ating pong technical department. Si Ron Angeles ang nandoroon. Kasalanan ng PLDT ito eh. Armed Forces Radio. Ayaw. Hindi magawa-gawa ko yung trouble kasi no aming carrier talaga na PLDT. Kami pa naman bilib na bilib sa PLDT na magaling pero bakit to ngayon kaya pala marami lumilipat sa Converge. Kapag nagkakaroon doon ng trouble, wala ka naman makakausap, puro answering machine yung sasagot sa'yo. Bago ka makakausap, ang tagal, sabi nila. Tapos ito na experience na, noon ayaw namin maniwala, ito na experience namin. Ngayon nakakausap mo na ng personal, pinuntahan ka na ng technician. Hanggang ngayon, pag kaya rin pumunta rito, hindi raw kaya yung trouble. Naku po, sino kaya ang gagawa ni Ren? Mula ho noon hindi na bumalik yung technician. Naglaho ng parang bula. Kailan kaya magpaparamdam ang PLDT? Pagka siguro maniningil na ng billing yan, active sila dun Armed Forces Radio. Teka. Nasa newscast pala tayo rito. 7 minuto makalipas ang 8:00, tuloy tayo sa atin ng bit-bit na mga balita dito sa ikalawang kamada. Nag-deploy naman ang Philippine National Police o PNP ng nasa mahigit 55,000 mga security personnel sa buong bansa bilang paghahanda po naman ngayong araw sa pagbubukas ng klase. Ayon mismo kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakahanda at nasa mga strategic na deployment na ang pulisya sa ilalim po ng Oplan Balik Eskwela upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mga guro at mga magulang
na rin. Lalo na yung mga nag-aatid sa kanilang mga anak. Alinsunod doon sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nakaposisyon na ang mga pulis sa mga paralan para sa isang high visibility patrols at traffic management at paglalagay po ng police assistance desk. Samantala, nakadeploy rin ang nasa 9,525 na mga mobile units at 9,390 na mga assistance desk sa mga paaralan sa buong bansa upang matayako ang mabilis na pagtugon sa mga insidente. Samantala mga tropa, inuulat po ng Department of Migrant Workers na mahigit 160 na mga Pilipino mula sa Kuwait ang posibleng makauwi na sa Pilipinas. Ayon sa ulat, ang repatriation ay bahagi po ng patuloy na assistance ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers doon na nangangailangan po ng tulong sa kanilang pag-uwi mula sa ibang bansa. Pero dahil limitado ang operasyon sa Kuwait International Airport, itatawid daw muna sila sa Saudi Arabia at mula roon ililipad pabalik sa bansa. Kaugnay nito, tiniyako ng ahensya na patuloy nitong inaasikaso ang koordinasyon at mga kinakailangang proseso upang mapabilis ang pagbabalik po ng mga apektadong Pinoy sa bansa. Samantala, nasagip ang nasa 15 mga Pilipino mula sa umano'y illegal recruitment activity dyan po naman sa lungsod ng Pasay. Ayon sa mga biktima, ang sangkot na ahensya ay ang Samantha Manpower Recruitment Agency Incorporated na sinasabing hindi lisensyado at may kaugnayan sa illegal recruitment. Ipinangako umano sa kanila ang agarang trabaho sa Middle East, ngunit pinaghintay sila ng ilang buwan sa isang tinutuluyang lugar na hindi accredited ng Department of Migrant Workers. Sa ngayon, nasa pangalaga na ng pamahalaan ng mga nasagipa na mga manggagawa. Binigyan sila ng pansamantalang matutuluyan at paunang tulong pinansyal habang inaasikaso ang kanilang kaso at karagdagang suporta. Nasamsam naman ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang nasa 12,909 na mga kahon ng smuggled carrots na tinataya pong nagkakalaga ng mahigit 7 million pesos. Natuklasan ng mga kontrabandong gulay sa joint inspection sa Port of Manila ay sinagawa po ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement Office Bureau of Plant Enforcement Office, Bureau of Plant Industry at Bureau of Customs. Ayon po sa ulat, itinago ang mga karot sa loob ng mga kargamentong idineklara bilang mga processed food products tulad po ng mga egg noodles, flat noodles, soya wrappers, fish tofu at itong wakame salad. Dumating ang shipment nitong Marso. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay po ng naturang smuggling case. Sa ating pong balitang lokal, pinangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng 4 na palapag na College of Law Building 1 ng West Visayas State University sa La Paz District, Iloilo City. Inisyatiba ito ni First Lady Lisa Araneta Marcos na dati ring naging professor ng 17 sa 25 mga nagsipagtapos na batch taguog. Sa seremonya, ininspeksyon ng Pangulo at unang ginapo ang moot court at mini auditorium sa ika-4 na palapag, mga ready-to-use na classroom sa ika-2 palapag at iba pang pasilidad sa ground floor. Ang gusali ay sinimula noong pong Marso 5, 2024 at may kabuuan sukat na 3,456 square meters. Kabilang dito ang 6 na air-conditioned theater-type classrooms, 2 moot court rooms, arbitration rooms, library, legal clinic, conference rooms at iba pa ho namang mga pasilidad. Sa balitang pangkabuhayan, business news tayo. Patuloy ho na magpapalawak ang Australian firm ng workpad ng kanila po ng mga operasyon sa Visayas habang target nitong makapaglikha ng hanggang 10,000 na mga trabaho para sa virtual assistant pagsapit ng 2028. Ay po sa workpad co-founder at Chief Executive Officer Dale
Beaumont. Ang mga pinakabagong site ay matatagpuan sa Bacolod City, Negros Occidental at Iloilo City. Mayroon na ring operasyon daw ang kumpanya sa Negros Oriental at isa pa sa Cebu. Pinado naman to si Beaumont na isa sa mga hamon ng kumpanya ang paghanap po ng sapat na espasyo para sa patuloy na pagdami ng virtual assistants kahit o kaya tinitiyak nilang mayroong sapat na pasilidad para po naman sa kanilang expansion. Sa kalusugan, pinalalakas po ng Philippine Health Insurance Corporation ang protection sa kalusugan ng mga estudyante, mga guro at personal ng Department of Education sa pamamagitan po ng YAKAP o itong Yaman ng Kalusugan Program na inisyatiba. Ayon po sa PhilHealth, direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ito na tiyakin ang kahandaan ng mga pampublikong paaralan at ang kapakanan ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan po, umabot na sa 66 na paaralan ang nakinabang sa programa na may kabuuang 7,084 na mga benepisyaryo na binubuo ng mga estudyante, guro at school personnel. Inaasahan tatas pa itong bilang na ito sa mga susunod na araw sa patuloy na koordinasyon ng PhilHealth at saka po naman ng DepEd. Sa ilalim po ng YAKAP, dinadala ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan at komunidad upang mas maagang matukoy at magamot ang mga sakit na nakatutulong din upang mabawasan po naman ang paglaban sa klase o ang mabawasan yung pagliban sa klase at trabaho. Balita po sa entertainment, kinumpirma ni Ryan Bang na naghiwalay na nga sila ng kanyang dating fiancé na si Paula Huyong matapos ang mga kumalat na espekulasyon tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Sa kanyang guest appearance sa YouTube channel ni Vice Ganda, sinabi ni Bang na siya ay single na simula pa lang noong Enero. Binigyan din niya na sinubukan niyang ayusin ang relasyon. Dagdag pa nito, aminado siya na may naging pagkukulang siya sa relasyon, ngunit mariin niyang itinanggi ang paratang ng panluloko. At balita sa ibayong dagat, ibinahagi naman ng BBC na ang mga coastal mangrove forest sa buong mundo na nagsisilbing protection laban sa bagyo at sumisipsip ng malaking bagay po ng greenhouse gases ay unti-unting bumabawi matapos ang ilang dekadang pagbaba ng kanilang populasyon. Ayon po sa bagong pag-aaral, mula 2010 ay mas marami ng bagong mga mangrove ang tumutubo kaysa sa mga nawawala. Ipinapakita ng pag-aaral daw na malaking salig ito ang mas mahigpit na batas sa pangalaga po at mas mataas na kamalayan ng publiko sa kahalagahan po ng mga mangroves, lalo na matapos ang mga sakunang gaya ng 2004 Indian Ocean tsunami. Ayon sa mga mananaliksik, mahalaga rin ang likas na kakayahan ng mangroves na mag-recover kapag po tumigil ang pagtutol o ang pagputol ng mga ito. At sa atin pangwakas na balita sa palakasan, umabante sa finals ng WTA o itong World Tennis Association 125 Birmingham Open itong si Alexandra Iyala matapos talunin itong si Swiss player Rebecca Masarova sa Edgbaston Priority Club sa United Kingdom. Kakakarap nito sa championship match ang kanyang doubles partner na si 5th seed Nikola Bartunkova. Dumating sa final si Bartunkova matapos talunin ang American na si Aslin Krueger. Parehong inaasa magiging dikita ang laban sa pagitan po ng dalawang magka-doubles partner sa kanilang pangarap para sa titulo. Sumayin niyo ang kabuuan ng ating pong bitbit na mga balita dito sa ating pong pulso at balita ngayon pong umagang ito ng Lunes. Bukas muli tayo magkarinigan dito sa ating impilan sa DWWD sa Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sa ngalan po ng ating mga nakasama ngayong umaga, si Ron Angeles sa aming pong technical, Betanyeta sa production, sina Jai Simbaon, sina Erica, sina Kian at itong si Julie sa aming pong news department. Nag-iwan po sa inyo na isang magandang umaga kawal. Ako si Nick.
Lipana Echevarria. Mga maiinit na balita pupulsuhan sa Pulso at Balita hosted by Nick Lipana Echevarria tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 8 ng umaga dito sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.